Magandang umaga po sa bawat isa. Ang isang kakaibang pagsubok na pinagdadaanan natin ng mga iglesia ngayon ay yung palaging merong bagong sakit, meron namang bagong virus na kumakalat. So palaging nagkakasakit yung mga bata, yung mga members natin. So, bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon kung paano natin i-navigate ang ganitong klaseng situation. Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa Efeso chapter 4. Efeso chapter 4 verses 1 to 3. Bago po natin basahin, tayo po ay manalangin. Panginoon, humingi po kami ng wisdom, ng liwanag na nagmumula sa iyong Holy Spirit. At ipakita mo sa amin, Panginoon, ang aming mga sarili, aming mga kasalanan, Panginoon. At dalhin mo kami agad-agad, Panginoon, sa krus ng aming Panginoong Yesus, kung saan makikita at mararanasan namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Tulungan mo po kami na maluwalhati ang iyong pangalan, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Chapter 4, verses 1 to 3. Verse 1, basahin po natin. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag sa inyo'y itinawag, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Last verse, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Nasa part po tayo ng sulat ni Apostol Pablo kung saan ina-apply niya sa ating practical na buhay ang mga doktrina patungkol sa kaligtasan na nakamit ng ating Panginoong Yesus para sa atin na makasalanan. Na sa loob po ng 3 chapters na pag-aralan natin ang mga ito, chapters 1 to 3. Nakita natin sa ating pag-aaral na ang Panginoon hindi lamang siya interesado sa individual nating kaligtasan, kundi ang main goal niya ay mag-create ng bagong humanity. Sa chapter 1 ng Efeso, verse 10, sinabi doon na ang layunin ng pagkamatay ng ating Panginoong Yesus sa cross ay ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa ay mapasa ilalim sa pamumuno ng ating Panginoong Yesus. Sa chapter 2 naman, verse 14, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Yesus, ay nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Hentil, na ang bunga ay iisang humanity, iisang iglesia. At sa chapter 3 ng Efeso, verse 6, ang isang humanity na ito, ang church na merong unity, sinasabi ni Apostol Pablo, ito ang mystery, hiwaga ng Diyos, na kapag nakikita ng mga angels ang church na merong unity, ang sabi ni Apostol Pablo, nag-worship ang mga angels. Kaya hindi nakakapagtaka na sa application ni Pablo ng gospel sa ating buhay bilang isang iglesia ay nauuna ang obligasyon natin na i-maintain, panatilihin ang unity sa iglesia ng Panginoon.
ang invisible unity na meron tayo sa ating Panginoong Yesus. Ang sabi ni Apostol Pablo, gawin nating visible. At gawin nating priority ang unity sa iglesia ng Panginoon. Sa chapter 3 ng Efeso, sinabi ni Apostol Pablo na sa pamamagitan ng unity ng church, pinapakita ng Diyos ang kanyang wisdom. At ang mga angels ay namamangha sa wisdom ng Panginoon tuwing nakikita nila ang church na mayroong visible unity. Ang ibig sabihin po sa atin, ang pagkakaroon ng visible unity sa loob ng iglesia ng Panginoon ang nagbibigay ng mataas na glory sa pangalan ng Diyos. Kaya naman, bilang isang church, ang priority natin ay maipakita natin sa ating fellowship, gawin nating visible ang unity na meron tayo sa ating Panginoong Yesus. Ang unity na sinasabi ni Apostol Pablo ay ang unity na nilalang ng Holy Spirit, na binigyan tayo ng bagong spiritual life at nanampalataya tayo sa ating Panginoong Yesus. Meron tayong iisang tagapagligtas, iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang pag-asa. Ito ang klase ng unity na kinreate po ng Holy Spirit sa bawat isang mananampalataya. Ngayon, ang utos sa atin, ang spiritual unity na meron tayo, gawin nating visible sa ating fellowship. At ang unang paraan para makamit natin ang ganitong klaseng unity, ang sabi niya, i-develop natin, i-manifest natin. Una, ang humility. Pangalawa, ang meekness. Pangatlo, ang patience. Pangapat, ang forbearing love. Nakakalungkot man ang pagkakaroon ng unity ngayon sa loob ng isang lokal na iglesia, parang exemption at hindi general experience ng maraming mga Kristiyano. Karamihan ng mga evangelical, kasama ang mga Reformed churches ngayon, parang normal na ang pag-aaway. Parang tinanggap na nila na sa loob ng church, merong paninira sa bawat isa. Merong alitan at hindi pagkakaunawaan. Ito na ngayon ang parang nagiging normal sa maraming iglesia. Makikita mo ngayon ang maraming mga iglesia na masipag sa gawain ng Panginoon, especially yung mga iglesia na binibigyan ng diin ang spiritual na kaloob, mga gifts, na binibigyan ng diin ang paglilingkod bago ang kabanalan. Makikita mo ang mga Kristiyano na masipag sa paglilingkod, pero sila rin yung mga Kristiyanong sinisira nila ang bawat isa. Kaya kalaunan, wala ring napapala sa gawain ng Panginoon. Maawit ng sama-sama ng papuri sa Panginoon, pero hindi kinakausap yung katabi niya. Buong puso niyang tinatanggap ang salita ng Panginoon, pero may kapatid na nagkasala sa kanya na hindi niya mapatawad. Ginagamit ang bibig sa pagbibigay ng papuri sa Panginoon, pero ang the same na bibig na ito ay ginagamit din sa paninira ng kanyang kapwa mananampalataya. Si Martin Lloyd-Jones ang nagsabi, kung mabigo tayo sa pagkakaroon ng unity sa ating church, anuman ang maranasan nating tagumpay sa ibang larangan ng buhay natin bilang isang iglesia, magiging useless. Sabi nga.
dumami man tayo sa bilang kasi masipag tayo sa evangelism, kung walang unity, wala ring pakinabang. Magkaroon man tayo ng malaki at magandang building kasi generous tayo sa ating pagkakaloob, kung wala namang unity, nagsisiraan naman tayo, wala ring pakinabang. Magkaroon man tayo ng maraming alam sa salita ng Panginoon, pero ginagamit naman natin para sa kasiraan ng iba, wala ring pakinabang, useless. So ano man ang ma-achieve natin bilang isang iglesia, magiging useless kapag walang visible unity. Napakaganda ng pagkasabi ni Martin Lloyd-Jones at babasahin ko. Ang sabi ni Martin Lloyd-Jones, if my way of asserting that which is right means that I break the peace, I am not right. I have failed to keep the balance of truth, or there is something lacking in my character. Masakit po pero totoo. Ang sinasabi ni Martin Lloyd-Jones, kadalasan sa loob ng iglesia, meron tayong gustong gawin na tama. Merong mali na gusto nating i-correct. Meron tayong magandang layunin. Pero ang problema, sa proseso na gusto nating itama ang mali, gusto nating ma-achieve yung layunin natin na biblical, sa prosesong yun, nagdudulot naman ng division. Ang sabi nga, tama yung layunin natin, pero kapag nagdulot ng division, ang sabi nga, mali rin ang ating ginagawa. Hindi ba yan ang nangyayari ngayon sa maraming mga mananampalataya? Sabihin mo lang ang isang kapatid na mali ang kanyang ginagawa, hindi ka na niya kakausapin. O meron lang nagkasala sa iyo na hindi naman sinasadya, humingi naman ng tawad, pero hanggang ngayon hindi mo pa rin mapatawad. Ang sabi ni Martin Lloyd-Jones, ang problema, yung karakter. Ang ibig sabihin, merong lacking sa ating karakter. Kaya sa exhortation ni Apostol Pablo patungkol sa unity ng church, ang unang sinasabi nga, mag-grow kayo sa inyong karakter at magiging visible ang unity. Kailangan muna tayong mag-mature. So ang ibig sabihin, ang lunas, ang solusyon upang magkaroon tayo ng visible unity, kailangan ma-develop muna yung mga Christian graces sa atin. Ang unang napag-aralan natin ay ang humility. Ngayong umaga, titignan natin ang meekness. Sa susunod na linggo, titignan natin ang patience. Sa susunod na linggo pa, titignan natin ang forbearing love. Na kung ma-develop sa atin ang mga Christian graces na ito, maunawaan natin ano ba ang ibig sabihin ng mga graces na ito. Ang problema kasi sa panahon natin ngayon, palagi nating sinasabi ang humility, naririnig ang humility, pero hindi naman natin naunawaan ano ba ang ibig sabihin ng humility. Ano ang ibig sabihin ng patience? Ano ang ibig sabihin ng meekness? Ano ang ibig sabihin ng forbearing love? At hindi natin pwedeng i-apply ang mga bagay na hindi natin naunawaan. Kaya importante na bilang isang iglesia, pinag-aaralan natin ang mga Christian graces na ito. At kapag na-develop ang mga graces na ito sa atin, anumang conflict, problema, anumang gawing masama sa atin o gawin nating masama sa ating kapwa, palagi nating nare-resolve na hindi nasisira yung kapayapaan, yung order sa loob ng iglesia. Nakita natin last Sunday ang unang katangian na kailangan nating i-develop, ang humility. Ang pride na kabaliktaran po ng humility, ang ugat ng maraming
problema sa loob ng church. Kung ma-develop natin ang humility, mariresolba ang marami nating problema sa loob ng iglesia. So ang humility ay ganito. Makita natin ang ating sarili na spiritually bankrupt. Poor in spirit. Kaya naman, hindi tayo titigil doon. Dahil nakikita natin ang ating sarili na bankrupt spiritually, walang mabuti sa atin, pupunta tayo kay Jesus upang maranasan natin ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang katwiran na ibinibigay sa atin. At ang Christian life ay ganito. Ang pagkakaroon ng humility sa ating pananampalataya, ang ibig sabihin, nakafocus tayo, consume tayo sa righteousness na nakamit ng Panginoong Yesus para sa atin. Consume at nararanasan natin ang pag-ibig ni Kristo para sa atin na makasalanan. At kung araw-araw na mine-meditate natin ito, darating sa punto na makakalimutan natin ang ating sarili. So ang humility, hindi po yung mababa yung tingin natin sa ating sarili. Hindi po. Pride din yun eh. Kasi nakatingin tayo sa ating sarili. Ang humility, nakalimutan natin totally ang ating sarili kasi nakatingin tayo sa krus ng ating Panginoong Yesus. Alam niyo po ba, ang ganitong klaseng grace na di-develop yan sa pamamagitan ng hard work, sa pamamagitan ng mental work sa ating daily devotion sa word and prayer. Hindi darating ng kusa ang humility sa atin. Nagre-require ng hard work sa meditation ng word and prayer. Ang kasunod at bunga ng humility, at ito ang titignan natin, ang meekness, pagiging maamo. Ang meekness, ito ang klase ng pamumuhay sa harapan ng Diyos at ng ating kapwa-tao na kung ano ang sinasabi ng Bible patungkol sa atin, na tayo ay makasalanan, hindi po ba? Na tayo ay poor in spirit, na tayo ay spiritually bankrupt, ay ina-apply natin sa ating mga relationship. Sa relationship natin sa Diyos at sa relationship natin sa ating kapwa. Makikita natin ang meekness ay bunga lamang ng humility. Na mababa ang tingin natin sa ating sarili, na bankrupt tayo, meron tayong tamang pagtingin sa ating sarili, at ang value natin, nakikita natin sa pag-ibig ni Jesus sa atin. At ang meekness, application lamang yan sa ating relationship sa Diyos at sa ating kapwa. Si Martin Lloyd-Jones muli ang nagsabi, madali para sa atin ang sabi niya, na aminin natin sa harapan ng Panginoon na makasalanan tayo, na proud tayo, na mahina at helpless tayo. Napakadali na aminin sa harapan ng Panginoon na tayo ay makasalanan, pero kapag manggaling sa ating kapwa, sabihin tayo na tayo ay makasalanan, nagagalit tayo. Hindi po ba? Madali para sa atin na i-condemn natin ang ating sarili sa harapan ng Panginoon. Pero kapag kinondemn tayo ng ibang tao, ng ating kapwa, ba't tayo nagagalit? Ang ibig sabihin, hindi tayo consistent. Hindi totoo na inaamin natin na tayo ay makasalanan. Hindi natin nararanasan na tayo nga ay makasalanan, na karapat-dapat na i-condemn ng Panginoon. Kaya naman kapag yung iba, tratuhin tayo kung sino talaga tayo na makasalanan, nagagalit tayo. Si John Stott, ang sabi niya, napakadali na, sabi niya, bilang isang church, i-confess natin na tayo ay makasalanan. Pero pagkatapos ng service, kung merong isang kapatid na pumunta sa iyo, sabihin niya na ikaw ay makasalanan, baka susuntukin mo sa iyong galit. Ang ibig sabihin, hindi talaga natin naunawaan at nararanasan yung sinasabi natin sa Panginoon kasi hindi tayo consistent sa ating tugon. So, ganito ang meaning ng meekness.
Ito ang klase ng pamumuhay na totoo at nararanasan natin na lubha nga tayong makasalanan sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng ating kapwa. Na kung tratuhin tayong makasalanan ng ating kapwa, kasi makasalanan naman talaga tayo, hindi tayo magagalit. Hindi tayo gaganti. Sa kabila nito, alam natin na lubusan din ang pag-ibig ng Panginoon sa atin na makasalanan. Tignan natin, una, ang manifestation ng meekness pagdating sa ating relationship sa ating kapwa. Sa James chapter 1, verse 21, ang sabi ni James, "Kaya't alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ang nalalabing kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim. Tanggapin ninyo with meekness ang salita ng Panginoon, na may kapangyarihang magligtas ng inyong mga kaluluwa." Sinasabi sa atin na bago natin matanggap ang Word of God, ma-apply sa ating buhay, kailangan muna natin ng meekness. Ang isang Kristiyano na maamo, meek, alam niya na kahit na naging Kristiyano na siya, ay marami pa rin mga kasalanan sa kanyang puso na hindi niya nakikita. Na meron siyang mapanlinlang na puso. Na kahit Kristiyano na siya, malakas pa rin ang power ng remaining sin sa kanyang buhay na hindi niya kayang gapiin ng mag-isa lamang. Hindi lamang niya pinaniniwalaan ito, kundi nadarama niya. Nabibigatan siya sa sarili niyang kasalanan. Kaya naman, kapag nakikinig siya ng Word of God, ginagawa niya ito intently with prayer, na ang purpose niya ay marinig, maunawaan, at mai-apply niya ang Word of God sa kanyang sariling buhay. Meron siyang meekness. Si Jerry Bridges ang nagsabi. Ang sabi nga, babasahin ko, "It seems we are more knowers of the Word than doers of the Word." Ang sabi nga, nakikinig tayo ng sermon every Sunday. Sumasang-ayon tayo na tama ang ating naririnig. Sinasabi pa natin minsan maganda ang ating naririnig at ini-enjoy natin. Pero pagka-uwi natin sa bahay, nakakalimutan natin ang ating narinig. O kaya naman, sa ating personal na pag-aaral ng salita ng Diyos, ang kaalaman na nakukuha natin sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon ay ginagamit natin upang i-examine yung ibang tao na nakikita natin na lantarang gumagawa ng kasalanan, imbes na gamitin natin para i-examine ang ating sarili. Kapag ganun po, ang ibig sabihin, walang meekness sa atin, kaya hindi tayo nagbe-benefit sa Word of God. Ang sinasabi ni James, kailangan natin ng meekness upang mag-benefit tayo sa Word of God na naririnig natin. Na every time na nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, merong tayong kaalaman at nabibigatan tayo sa kaalaman natin na makasalanan tayo. Merong struggle sa ating buhay. At nasasaktan tayo every time na nagkakasala tayo. Kaya naman, every time na nakikinig ka sa Word of God, marubdob mo itong ginagawa dahil ang purpose mo ay para i-apply ito sa iyong buhay. Ang purpose mo ay para ma-overcome ang sin sa iyong buhay. Kapag ganito ang ating kalagayan, merong meekness, ibig sabihin magbe-benefit tayo sa salita ng Panginoon. Kailangan din natin ang meekness upang matanggap at maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon kahit nasa mga mahihirap at masasakit na pangyayari sa ating buhay.
Kapag ang isang Kristiyano merong humility na malinaw at tinatanggap niya at nararanasan niya na siya ay makasalanan at marami pang mali sa kanyang buhay na dapat itama at malayo pa siya sa gustong makamit ng Panginoon sa kanyang buhay, alam niyo po ba, tatanggapin niya ang anumang pagsubok na ibibigay sa kanya, idadala sa kanya ng Panginoon. Kasi alam niya, ginagamit ng Panginoon ang mga pagsubok na ito upang itama ng Panginoon ang mga mali sa kanyang buhay, upang i-grow ang kanyang karakter, upang iiwas siya sa maraming kasalanan. Hindi ba ito ang sinasabi ng Roma chapter 8, verses 28 to 29? Kapag ang isang Kristiyano po, at tayong mga Kristiyano, kapag nagrereklamo tayo at pilit nating iniiwasan ang mga paghihirap sa buhay natin na ibinibigay ng Panginoon sa atin, kasama na dito yung mga paghihirap na dulot ng ibang tao sa atin, ang ibig sabihin po, hindi natin nakikita na meron tayong problema. Parang indirectly sinasabi natin sa Panginoon, Panginoon, wala naman akong problema, bakit mo ako binibigyan ng ganitong pagsubok? Hindi ko naman kailangang ma-shape, ma-molde sa wangis ni Kristo kasi okay na ako. Wala naman ako nakikitang kasalanan. Kaya nagrereklamo tayo sa mga pagsubok na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kasi hindi parehas ang nakikita ng Panginoon sa atin sa nakikita natin sa ating sarili. Walang meekness. Tanging ang isang taong maamo, meek, na alam niyang lubusan siyang masama, pero lubusan din siyang minahal ng Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ang merong power na mag-submit sa anumang pagsubok na ibibigay sa kanya ng Panginoon. Dahil alam niyang ginugrow siya ng Panginoon sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito. Titingnan naman natin, pangalawa, ang pagiging maamo pagdating sa relasyon natin sa ating kapwa-tao o kapwa mananampalataya. Ang meekness pagdating sa relationship natin sa ating kapwa-tao, ito ay tumutukoy sa ating tugon sa paninira sa ating reputasyon na ginagawa ng ibang tao, ang unjust criticism, ang unkind gossip. Pinag-uusapan yung masama tungkol sa iyo. Kinikriticize ka pero hindi naman totoo. Ito ay tumutukoy sa mga perwisyo na ginagawa ng ibang tao sa atin. Ang tugon ng isang maamong Kristiyano, ang isang meek Christian, ay nakabase sa kung paano niya nakikita ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos. Kung sinasabi ng salita ng Panginoon na siya ay lubhang makasalanan, spiritually bankrupt sa kanyang sarili, very weak, ngayon, kung tratuhin siya ng ibang tao na makasalanan, na spiritually bankrupt, hindi siya iimik. Hindi siya didepensa. Hindi siya magdidemand. Kasi wala namang kailangang idepensa. Si John Bunyan na nagsabi, ang sabi niya, he that is down need fear no fall. Kapag nasa baba ka na, pinakadulo, hindi ka na pwedeng mahulog, hindi ba? Ang ibig sabihin, kapag sagad na masama ang tingin natin sa ating sarili bilang isang Kristiyano, hindi na tayo pwedeng siraan pa. Hindi na. Nakasagad na yung tingin natin sa ating sarili. Kung siraan man ang ating reputasyon, alam niyo po ba kung ikukumpara natin yung sinasabi nilang masama tungkol sa atin, sa maraming masama na nakatago sa ating puso, palaging konti lamang yung sinasabi nilang masama sa atin. Kasi ang totoo, mas marami pang masama na nasa ating puso.
kung hindi man respetuhin ang ating sariling karapatan, hindi ba talagang wala naman tayong deserve na mabuti galing sa Diyos? Kung merong taong nagkasala sa atin, kahit paulit-ulit pa yan, palagi tayong willing magpatawad kasi alam natin, pinatawad tayo ng Diyos sa marami nating kasalanan at araw-araw humingi tayo ng tawad sa Diyos. So, tama ang sinasabi ni John Bunyan. Kung nasa baba na tayo, pinakababa, hindi na tayo pwedeng mahulog. Hindi na tayo pwedeng masaktan. Ang isang maamong Kristiyano, nakalimutan na niya totally ang kanyang sarili. Ang kanyang sariling interest. Ano man gawing masama sa kanya, sa pamamagitan man ng salita o gawa, hindi siya iimik. Hindi siya magagalit o hindi siya gaganti. Kabaligtaran po ng nakikita natin sa ating mga sarili. Kapag siniraan tayo, sisirain din natin yung sumira sa atin. Kung hindi binigay ang ating deserve, na inisip natin deserve natin, ipaglalaban natin. Hindi na mahalaga kung sino masaktan o masagasaan. Importante makuha natin kung ano iniisip natin, deserve natin. Kung merong gumawa ng masama sa atin, gagantihan natin. Ito ang reason kung bakit merong division, pag-aaway sa loob ng church. Kaya ang sabi ni Pablo, ang kailangan ay humility, ang kailangan ay meekness sa ating mga Kristiyano. Ganitong paraan lamang natin may experience ang unity sa loob ng church. Kahit saan pa tayo. Palaging merong taong magkakasala sa atin. Palaging merong taong mananakit sa atin. Palaging merong taong sasaktan din natin. Palaging merong taong maninira ng ating reputation. Iyan ay bunga ng kasalanan. At hindi natin totaling maiwasan yan. Ang tamang tugon po ay hindi po ang magpalipat-lipat tayo ng church. Kasi kahit sa lilipatan mong church, meron din taong maninira sa'yo. Meron din taong magsasabi ng masama laban sa'yo. Meron din taong magchichismis sa iyong pangalan. Meron din taong sasaktan mo. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang solusyon ay i-develop natin ang meekness sa ating personal na buhay. Kapag merong humility at meekness, alam niyo po ba, hindi ka pwede saktan ng ibang tao. Hindi ka pwedeng sirain ng ibang tao. Komportable ang buhay mo. Masaya ang buhay mo. Kaya ang mga graces, mga Christian graces, sila yung nagsisilbing protection natin, comfort natin sa ating pananampalataya. Dalawang examples para ma-picture natin ano ba ang itsura ng meekness. Una, alam natin ang tagpo sa Genesis 13, kung saan nag-away-away ang mga lingkod ni Abraham at ni Lot. Napag-aralan po natin ito. Ang reason ay dahil hindi na kayang pakainin ng lupa ang kanilang mga halagang hayop kung saan sila nakatira sa Kanaan. Alam natin sa tagpong yon, merong power si Abraham na siya ang mamili kung saan niya gusto. Piliin niya yung malabong na lupa. At doon siya pupunta. Kasi siya ang leader, siya ang kausap ng Panginoon, at siya ang matanda. Pamangkin lamang niya si Lot. Pero alam po natin ang nangyari. Ibinigay ni Abraham kay Lot ang unang desisyon. Ang sabi niya, Lot,
Hindi natin kailangan mag-away. Kung saan mo piliin, kung piliin mo ang kanan, dito ako sa kaliwa. Kung piliin mo ang kaliwa, pupunta ako sa kanan. Ang ibig sabihin, hindi nga ipinilit yung kanyang karapatan kahit na meron siyang power. Nakalimutan niya ang kanyang sarili. Kaya hindi nag-away yung dalawa, hindi ba? Si Abraham at saka si Lot. Kasi si Abraham, merong maamo siya, meek siya. Hindi ba ganyan palagi sa ating buhay? Inaapakan yung ating karapatan. Meron tayong gustong ipilit. Kaya nag-aaway. Ang isang Kristiyano, nakakalimutan niya ang kanyang sarili, ang kanyang sariling karapatan. Kahit na meron siyang power na i-claim ang kanyang karapatan, ibinibigay niya ito ng kusa sa iba. Pangalawa, alam din natin ang kwento ng buhay ni Joseph. Dahil sa inggit at galit ng mga kapatid niya, itinapon, ipinagbili at dinala siya sa Egypt. Sa Egypt, naranasan ni Joseph ang maraming paghihirap. Alam niyo po, maunawaan natin si Joseph kung isipin niya at sabihin niya na ang lahat ng paghihirap, kamalasan na kanyang naranasan ay dahil sa ginawa ng kanyang mga kapatid na itinapon siya at ipinagbili papunta sa Egypt. Pero alam niyo po ba, hindi ganyan ang naging tugon ni Joseph. Noong taggutom na sa buong mundo at wala nang pagkain ang mga kapatid ni Joseph, pumunta sila sa Egypt. At nakita nila si Joseph doon. At si Joseph noon ay prime minister. Meron siyang power na pagpapatayin ang kanyang mga kapatid. Meron siyang power na gumanti. O kaya meron siyang power na huwag na lang bigyan ng pagkain ang kanyang mga kapatid, mamamatay na lang ng kusa. Pero ano ang ginawa ni Joseph? Binigyan niya ng pagkain at lahat ng kailangan nila. At ganito ang sinabi ni Joseph sa Genesis 45 verse 7. Sinugo ako ng Diyos na una sa inyo sa Egypt upang mapanatili para sa inyo ng mga matitira sa daigdig at upang panatilihing buhay para sa inyo ang maraming nakaligtas. Hindi ba ang nagpadala kay Joseph sa Egypt ay yung mga kapatid niya na itinapon siya? Pero ang sabi ni Joseph, pinadala akong una ng Diyos dito. Ang ibig sabihin, si Joseph, hindi nga nakakalimutan yung ginawang masama sa kanya ng mga kapatid niya. Pero ang sabi niya, sa likod ng ginawa ninyong masama ay ang mabuting kamay ng Panginoon na ginamit niya ang inyong kasamaan para dalhin ako sa Egypt at maging prime minister at iligtas ang maraming tao laban sa kagutuman. Hindi ba magandang incentive ito sa atin? Upang kapag ginagawan tayo ng masama, hindi tayo gaganti. Hindi tayo magagalit kasi alam natin na anumang gawing masama ng ibang tao sa atin, palagi sa likod niyan ay ang mabuting layunin ng Panginoon na i-grow tayo sa ating pananampalataya. Tama, merong masamang intention ng ating kapwa every time na ginagawan tayo ng masama. Pero meron ding mabuting intention ang Diyos kapag inaalaw niya na gawan tayo ng masama ng ibang tao. At ang nakikita natin ay hindi yung intention ng tao, ang intention, mabuting intention ng Diyos, ang ating nakikita. Kaya naman, hindi tayo gaganti, hindi tayo iimik, magsasubmit tayo sa kung anong paghihirap na ibibigay ng Panginoon sa atin. Mamahalin natin ang gumawa ng masama sa atin. Pangalawang incentive, kung kakalimutan natin ang ating personal na interest, pabayaan natin ang ating personal na interest, ang ating personal na karapatan. Kinalimutan natin ang ating sarili dahil gusto nating maging maamo. Ang tanong, hindi ba tayo masisira? Alam niyo po, hindi. Iingatan tayo ng Panginoon. Merong magandang example sa Numbers chapter 12. Kinwestiyon
ni Aaron at Miriam ang pangunguna ni Moses sa bayan ng Panginoon dahil sa inggit. Ang sabi ni Miriam at ni Aaron, ikaw lamang ba talaga ang piniling leader ng Panginoon? Ikaw lamang ba talaga ang kinakausap ng Panginoon? Naiinggit sila kay Moses. At sa verse 3 ng Numbers chapter 12, ang sabi ganito, ang lalaking ang si Moses ay napakaamo, higit kaysa lahat ng lalaki sa ibabaw ng lupa. Siya ang pinakamik sa lahat ng tao, ang sabi. Ang ibig sabihin, hindi siya gumanti. Hindi siya nagalit sa mga kapatid niya na gumawa ng masama sa kanya. Alam niyo po ba, dahil hindi gumanti si Moses, nakialam ang Panginoon. Nakialam ang Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon sa mga sumusunod na bersikulo, in-affirm niya na si Moses nga ang pinili niyang leader ng bayan ng Diyos. Ito pa ang ginawa niya. Binigyan niya ng leprosy si Miriam. Ano ang punto? Ganito po ang punto. Kung kakalimutan natin ang ating sarili, pababayaan natin ang ating personal na interest, dahil gusto nating maging meek, nagtitiwala tayo sa Panginoon, ang ibig sabihin po, kung kakalimutan natin ang ating personal na interest, ang Panginoon ang magsusulong ng ating personal na interest. Kung kakalimutan natin ang ating personal na karapatan, ang Panginoon ang mag-iingat sa atin. Kung kakalimutan natin ang ating sariling reputasyon, ang Panginoon ang magdidepensa sa atin. Kung kakalimutan natin ang ginawang mali sa atin ng ibang tao, ang Panginoon ang magtatama ng mali. Alam niyo po ba, ang kapaligtaran din ay totoo. Kung sa kagustuhan nating proteksyonan ang ating sariling interest, proteksyonan ang ating sarili laban sa mga gumagawa ng masama sa atin, kaya magagalit at gaganti tayo, iiwan tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo tutulungan. Kasi kinuha mo na yung kanyang trabaho. At siguradong wala kang mapapala. Wala kang mapapala. Di ba mas maganda na kalimutan natin ang ating sariling interest at ang Panginoon ang magsusulong ng ating interest. Kalimutan natin ang ating sariling kapakanan at ang Panginoon ang magsusulong, mag-iingat ng ating kapakanan. Si Moses na nakalimutan niya ang kanyang sarili, na sinasabing siya ang pinakamaamong tao sa balat ng lupa. Makikita natin sa Exodus chapter 32 na ito yung kabilang itsura ng pagiging meek. Ganito yung nangyari sa Exodus chapter 32. Dahil tumagal si Moses sa bundok ng Sinai, kausap siya ng Diyos, ibinibigay ng Panginoon sa kanya ang 10 Commandments, at ibinigay sa kanya ang 2 tablets of stone na nakasulat doon ang 10 kautusan. Habang naghihintay ang bayan ng Panginoon sa baba ng bundok, nainip sila. Sinabi nila, nasaan si Moses? Ang tagal-tagal naman. At sinabihan si Aaron, wala na si Moses. Gumawa ka ng golden calf. Ang golden calf na ito ang ating i-worship. Siya ang magiging guide natin kasi si Moses hindi na bumalik. Nang pababa na si Moses sa bundok, at narinig niya at nakita niya na sumasamba ang mga Israelites sa golden calf, sa Diyos-Diyosan. Alam niyo po ba, ito yung ginawa ni Moses. Sa verse 19 ng Exodus chapter 32, ang galit ni Moses ay nag-alab at kanyang ibinato ang mga tapyas na nasa kanyang mga kamay at binasag ang mga ito sa paanan ng bundok. Galit na galit si Moses. Sa verse 20, kanyang kinuha ang guya na kanilang ginawa. Sinunog ng apoy, giniling hanggang sa naging pulbos, isinapoy sa tubig at pinainom niya sa mga Israelita. Ganon po katindi ang galit ni Moses. Ito pa,
dahil sa nagwala ang mga tao, nagpatuloy silang mga nagrebelde, alam niyo po ba, pinapatay silang lahat ni Moses. Sa araw na yon, 3,000 na tao ang namatay. Pero sinasabi sa atin, siya ang pinakamaamong tao sa balat ng lupa noon. Ang ibig sabihin, ang pagiging maamo, ang ibig sabihin, pagdating sa pagdidepensa ng ating sarili, kinakalimutan natin. Never nating dedepensahan ang ating sarili kasi wala namang mabuti sa ating sarili na kailangan nating depensahan. Pero pagdating sa interest ng Diyos, willing nating ibigay ang ating buhay kung kinakailangan, madepensahan lang natin ang interest ng Panginoon. Ito ang itsura ng meekness na sinasabi ng Panginoon. Pero nakakalungkot ang kabaligtaran ng nangyayari. Pagdating sa personal na interest natin, nagagalit at dinedepensahan natin ang ating sarili. Pero pagdating sa interest ng Panginoon, okay lang. Hindi tayo nagagalit, nakakalimutan natin. Hindi tayo meek. Ang isang meek na tao, kapag naagrabyado siya, kapag mayroong gumawa ng masama sa kanya, kakalimutan niya ang personal na interest niya. Hindi niya dedepensahan ang kanyang sarili. Pero kapag ang glory ng Panginoon, ang gawain ng Panginoon nakataya, willing niyang ibigay ang lahat, ang kanyang buhay, para sa interes ng Panginoon. Alam niyo po ba, makikita natin ang perfection ng meekness sa ating Panginoong Yesus. Makikita natin, buksan po natin ang ating mga dalang Biblia sa 1 Pedro chapter 2, Unang Pedro, chapter 2, dito tayo magtatapos. Chapter 2, verse 21, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Siya'y hindi nagkasala at walang natagpuang pandaraya sa kanyang bibig. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa umahatol na may katarungan sa Diyos Ama. Ganito po natin tignan ang naging buhay ng ating Panginoong Yesus. Ni minsan, hindi po nagkasala ang ating Panginoong Yesus sa isip, salita at sa gawa. Ang ibig sabihin po, perfect ang ating Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, anumang paninira na ginawa laban sa ating Panginoong Yesus, walang katotohanan, lahat ng paninira nila. Anuman ang paghihirap na pinaranas sa Kanya, ang ibig sabihin, hindi yon makatarungan. Kasi nga, perfect ang ating Panginoong Yesus. Anumang pagpaparusa na ibinigay sa Kanya, injustice yun. Kasi hindi nagkasala ang ating Panginoong Yesus. Pero makikita po natin, hindi Niya dinepensahan ang Kanyang sarili. Pwede Niya depensahan ang Kanyang sarili. Kasi banal siya. Hindi siya nagkasala. Pero the moment na depensahan ng Panginoong Yesus ang Kanyang sarili, hindi siya darating sa krus. Hindi siya mamamatay sa krus. Ang ibig sabihin, walang kaligtasan sa iyo at sa akin. Kaya kinalimutan ng Panginoong Yesus ang kanyang personal na interest upang tayo na makasalanan ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kinalimutan ng Panginoon ang kanyang interest. Dahil yun lamang ang paraan para iligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Kabilang side naman ng meekness, sa mga gospel accounts, dalawang beses na naisulat. Ang Panginoong Yesus, nakita niya na ginawang pamilihan ang templo ng Panginoon, ng mga Hudyo. Kung saan mismong sa templo, nagbebenta sila ng mga hayop. Tupa, baka, at kalapati. At meron din silang money changer, nagpapalit ng pera. Sa pagmamahal ng Panginoong Yesus, sa gawain
ng Panginoon, alam niyo po ba, sa kanyang matuwid na galit, gamit ang lubid na panghagupit, tinaob niya ang mga lamesa at nagkalat ang mga salapi dahil sa pag-ibig niya sa gawain ng Panginoon. Nakalimutan niya ang kanyang sarili, pero willing niyang ibigay ang kanyang sarili para sa interest at glory ng Panginoon. Ang challenge po sa atin, kung ang Panginoong Hesus na isang banal, na merong karapatan na depensahan ang kanyang sarili, pero kinalimutan ang kanyang sarili, na hindi siya gumanti, hindi siya nagbanta laban sa mga mali, kasalanan na ginawa sa kanya. Dahil kalooban niya na mamatay siya sa krus, hindi para sa kanyang sariling kasalanan, kundi para sa pagbabayad ng ating mga kasalanan. Kaya naman nagkaroon tayo ng kaligtasan na hindi po natin deserve. Ngayon na hinihiling ng Panginoon na maging meek tayo, nakalimutan natin ang ating sariling interest, kalimutan natin ang ating sariling karapatan, na kung titignan natin, wala naman talaga tayong karapatan. Na kung titignan natin, wala naman talagang mabuti sa atin. Kung ang Panginoong Yesus, banal siya, perfect siya, pero kinalimutan niya ang kanyang sarili para sa atin, mahirap ba para sa atin na kalimutan natin ang ating sarili ngayong wala namang mabuti sa atin? Di ba mas madali, nakalimutan natin ang ating sarili. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, sa glory ng Panginoon, willing nating ibigay ang ating buhay kung kinakailangan. Dahil ito ay tungkol sa Panginoon na nagbigay ng kanyang buhay para sa aking kaligtasan. At willing kong ibigay ang lahat para sa kanyang luwalhati, para sa kanyang gawain, para sa kanyang glory. At kapag merong ganitong klaseng meekness sa isang local church, merong totoong unity, magiging visible ang unity sa ating iglesia. Sa mga hindi mananampalataya, pinipilit mong dinedepensahan ang sarili mo sa harap ng Diyos. Pinipilit mo, sinasabi mo sa Panginoon, mabuti ka naman at karapat dapat kang iligtas at bigyan ng buhay na walang hanggan. Kung pilit mong dedepensahan ang iyong sarili, iiwan ka ng Panginoon. Dadalhin ka niya sa impyerno na yun ang bayad ng iyong mga kasalanan. Pero the moment nakalimutan mo ang iyong sarili, aminin mo na ikaw ay makasalanan, at ang deserve mo ay impyerno, ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, ang Panginoon ang magdidepensa para sa iyo. Bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang para sa iyong kaligtasan. Kailangan ka lang mamili. Kung ikaw ang magdidepensa sa iyong sarili, pupunta ka sa impyerno. Pero kung kakalimutan mo ang iyong sarili, pagkatiwala mo sa Panginoon, ang Panginoon ang magdidepensa para sa iyo. Bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Tayo po ay manalangin at awitin natin ang ating closing hymn. Pagkatapos, Panginoon, salamat po sa liwanag na nakikita namin ngayon kung papaanong hindi po namin naunawaan ang aming mga sinasabi at pinaniniwalaan, Panginoon. Sinasabi namin, Panginoon, sa iyong harapan na kami makasalanan, pero kapag tinrato kaming makasalanan ng aming kapwa, nagagalit kami, Panginoon. Ganito kalaki ang ignorance at kadiliman sa aming mga puso, Panginoon. Kaya naman ang tanging pag-asa namin, Panginoon, ay ang iyong Holy Spirit, na every time na pinag-aaralan namin, Panginoon, ang iyong mga salita, bigyan mo kami ng liwanag, Panginoon. Ikaw ang mag-explain, ikaw ang mag-apply ng iyong mga salita
sa aming mga buhay. At nagpupuri at nagpapasalamat kami sa meekness ng aming Panginoong Yesus. Karapatan niya na depensahan ang kanyang sarili dahil siya ay perfect. Wala siyang ginawang masama, pero ginawan siya ng masama, Panginoon. Isinabit siya sa krus. At siya ay pinatay, Panginoon, kahit na wala siyang ginawang masama, Panginoon. Pero hindi siya dumipensa, Panginoon, dahil sa kanyang kalooban na siya ay mamatay bilang aming kapalit, kahalili, Panginoon, kaya kami nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo po kami, Panginoon, bilang tugon, pasasalamat, pagpupuri, Panginoon, sa meekness ng aming Panginoong Yesus. Kalimutan namin ang aming mga sarili. Kalimutan namin ang aming mga iniisip na karapatan. Kalimutan namin, Panginoon, ang aming personal na interest. Na sa totoo, Panginoon, wala naman talaga kaming karapatan. Wala naman talagang mabuti sa amin na kailangang idepensa, Panginoon. At ipagkakatiwala lahat namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay na ikaw ang mag-iingat, magdidepensa, Panginoon, para sa amin. At alam po namin, Panginoon, nagagamitin mo ang aming buhay para depensahan ang iyong kingdom, Panginoon. Ang iyong glory, ang iyong gawain, ang iyong interes, Panginoon. At kapag nagkaroon kami ng ganitong klaseng attitude, Panginoon, magiging useful kami sa iyong gawain. Magbibigay kami ng luwalhati sa iyong pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.